Pamilya Chu sa gitna ng dambuhalang pagsubok. Pagsabog ng katotohanan tungkol sa nawawalang bilyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mundo ng showbiz ay biglang nayanig sa matinding balita. Hindi ito tungkol sa love life o bagong proyekto, kundi isang masakit na pagsubok sa pamilya ng sikat na aktres na si Kim Chiu o kilala bilang Chinita Princess. Lumabas ang katotohanan isa-isa mula mismo sa mga kapatid niya na naglantad ng isang dambuhalang financial scandal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang tahimik na buhay at negosyo ng pamilya ay biglang naging sentro ng usap-usapan. Nagpapakita ng isang kwento ng malaking pagkawala, traidoran at ang matapang na paghahanap ng hustisya. Matapos ang isang mahabang panahon ng pananahimik at pagtitimpi, nagdesisyon ang mga kapatid ni Kim Chiu na ilabas na ang matitinding revelasyon. Ang tagal nilang nanahimik, pinag-isipan itong mabuti, naghintay ng tamang pagkakataon lalo na ang makita nila. Umusad na ang mga legal na hakbang ni Kim Chiu. Ito ang kanilang pinakamahalagang sandali. Ang pagpili na daanin sa tamang legal na proseso ang kanilang reklamo. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon na laban ng matinding kasalanan na naganap sa loob ng kanilang pinagkakatiwalaang kumpanya. Nagsimula ang lahat sa paglabas ng pahayag ni Ate Twinkle. Isang nakakapanlumo na detalye ang kanyang ibinahagi. Mayroong humigit kumulang 200 milyong piso na biglang nawala sa operasyon ng kumpanya. Ang halaga na ito ay hindi biro at ito pa lamang ang umpisa ng pagbubunyag. Dahil ang sabi dito, ito lang daw ang kanilang nahanapan na paraan pero marami pa daw ang nawawala sa mga previous pa. Ang sa ngayon daw yun lang daw yung recent na nahanapan nila. At ngayon daw, namataan nila na ganoon ang dami na palang nawawala at hindi lang 200 milyon. Ang bigat ng impormasyong ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa publiko at sa mga taong sumusuporta sa Pamilya Chiu. Hindi pa natatapos doon. Sumunod na nagbigay ng pahayag si William Chiu na mas nagpabigat pa sa sitwasyon. Ayon kay William, mayroong 5 mahalagang ari-arian o propiedad na kasalukuyang nawawala. Kapag pinagsama-sama ang halaga ng mga ito, tinatayong aabot na sa bilyong piso ang kanilang kabuuang halaga. Ang revelasyon na ito ay lalong nagpakita ng lawak at lalim ng skandalo. Hindi lamang pera ang nawala, kundi mga matitibay na pundasyon ng kanilang pamilya at negosyo. Ang mga ari-ariang ito ay bunga ng matinding paghihirap at dedikasyon na ngayon ay tila naglaho na parang bula. Naggaling din sa pagsisikap ni Kim sa kanyang pag-aartista mula kabataan hanggang sa ngayon. Ang kanyang mga pinaghihirapan bigla na lang nawala at siguro pa nga lahat ay mauubos na. At ang huling nagsalita si JP ang nagdagdag pa ng isa pang nakakabiglang detalye. Ayon kay JP, mayroon pang 500 million piso na hindi pa rin matagpuan sa kumpanya nilang Little Bunny Business. Ang Little Bunny Business na dapat sana ay maging simbolo ng kanilang pag-unlad at tagumpay ay ngayon naging sentro ng isang malaking financial disaster. Kung susumahin ang mga nababanggit na halaga, ang 200 million, ang bilyong halaga ng 5 propriedad at ang 500 million, makikitang ang Pamilya Chiu ay naharap sa isang pagkalugi na halos hindi na mabawi. Ang mga numero mismo ang nagpapatunay na ang isyong ito ay hindi na maliit kundi isang dambuhalang pagsubok na pilit na nalulunok sa kanilang lahat at walang ibang may kagawan kundi ang kanilang sariling kapatid. Isipin mo nga naman, pinaghirapan ni Kim. Lahat ng ito ay itinaguyod niya, tinulungan niya ang kanyang mga kapatid at ito ang kanyang pinagkakatiwalaan para magpatakbo ng kanyang negosyo habang siya ay naghahanap buhay din para sa kanilang pamilya, para suportahan ang kanyang pamilya lalo na ang kanilang negosyo. Pero meron silang perang magagamit kapag may nangyayaring hindi maganda. Pero hindi buhat akalain ni Kim na kung sino pa ang kanyang pinagkakatiwalaan ay siya pang sisira at siya pa ang magiging dahilan ng pagkakalugi niya. Bukat mo namang akalain, di ba? Pinagkatiwalaan niya pero anong ginawa? Nilaglag siya sa huli. Para sa mga tagahanga at publiko, ang sitwasyong ito ay isang nakakalungkot na pangyayari. Sa mga komento ng mga fans, damang-dama ang simpatiya at pag-aalala para kay Kim Chiu. Sabi nila, sobrang nakakalungkot ito. Ito yung trial sa mismong family. Ang pamilya na dapat sana ay sandalan ay ngayon naging sentro ng pinakamatinding pagsubok. I hope Kim overcome this. Ang dasal ng marami. Ang pag-iral na ganitong problema sa loob mismo ng pamilya ay mas masakit pa kaysa sa anumang matitinding pagsubok sa labas na ito. Ay isang sugat na hindi lamang sa bulsa, kundi sa puso at tiwala. Hindi madali para kay Kim Chiu ang harapin ang sitwasyon bilang isang kilalang personalidad
Dala-dala niya ang bigat ng pamilya at ang atensyon ng publiko. I can't imagine the pain and courage na kinakailangan ni Kimi para harapin ito, ang sabi ng isang nagmamalasakit. Sa harap ng mga kamera patuloy siyang nagtatrabaho, ngunit sa loob may matinding giyera siyang nilalabanan. Ang pagbanggit ng mga fans na grabe kung magtrabaho ngayon kasi kailangan mabawi ang malaking pera na nawawala sa kanya ay nagpapakita ng kanilang pag-unawa sa kanyang matinding sakripisyo. Isang matinding dedikasyon ang ginagawa niya, ang pagtatrabaho ng sobra-sobra sa pag-asang mabawi ang mga pinaghihirapan na tila mauuwi lang sa wala. Ang kanyang mga pinagpawisan ay nalubog, ngunit patuloy siyang lumalaban. Isipin mo nga naman, diba? Kahit na ganoon may problema si Kim, pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na magtrabaho kahit na may kinakaharap siya dahil wala silang ibang maaasahan kundi si Kim Chiu lang. Si Kim lang kasi ang parang bumubuhay sa kanila. Meron namang trabaho ang kanyang mga kapatid pero siya na ngayon ang nagiging breadwinner at alam natin iyan dahil sa pagiging bukal na puso at pagiging mabait ni Kimi. Hindi niya buhat akalain na tatanggapin rin siya ng isang taong bulubos niyang pinagkakatiwalaan. Ang sitwasyong ito ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding dedikasyon sa pamilya kahit hindi siya isang fan. May mga taong humahanga sa kanya dahil sa pagiging isang loyal kapamilya. Ngunit sa kakaiba o sa kabila ng lahat, kailangan din ni Kim Chiu ng suporta. She needs to rest at kailangan niya ang pagtinding pagdamay ng mga totoong kaibigan at kapamilya. Ang pakiusap ng mga fans, ang ganitong pagsubok ay hindi dapat harapin ng mag-isa. Ang mga tunay na kaibigan at kasamahan ay ang magsisilbing lakas niya para makayanan ang bigat ng sitwasyon. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang pag-asa para sa hustisya sa pagpili ng pamilya na idaan ito sa legal na proseso. Nagpapakita sila ng paninindigan at paniniwala sa sistema ng batas. Ang kanilang hakbang ay hindi lamang para makabawi ang nawala, kundi para o mabawi ang nawala, kundi para bigyan ng leksyon ang mga nagkasala at maging babala sa iba. Ang laban na ito ay mahaba at magiging matindi, ngunit sa pagkakaisa ng magkakapatid at suporta ng publiko, malaki ang posibilidad na makamit nila ang kapayapaan at pagbawi. Ang paggamit ng legal na proseso ay isang tanda ng matapang na pagharap sa katotohanan. Ipinagdarasal natin na si Miss Kim Chiu kasama ang kanyang pamilya ay malabanan ang problemang kinakaharap. Ang kwentong ito ay puno ng hindi inaasahang pagsubok ngunit sa tapang, determinasyon at pagkakaisa. Anumang dambuhalang problema ay maaaring harapin at sa huli, mapagtagumpayan. Ang pamilya Chiu ay isang halimbawa na kahit ang pinakamatatag ay maaaring gumuho, ngunit ang tunay na lakas ay makikita sa kung paano sila bumabangon at lumalaban sa kabila ng sakit at pagkalugi. Ang pag-ibig at suporta ng publiko ay magsisilbing liwanag sa madilim na yugtong ito sa kanilang buhay. Ang laban na ito ay hindi magtatapos sa isang iglap. Kailangan ng matinding pagtsatsaga, legal na diskarte at higit sa lahat, ang pagkakaisa ng pamilya. Sa huli, ang kwento ni Kim Chiu at ang kanyang mga kapatid ay magiging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang katotohanan gaano man kasakit ay dapat harapin at ang hustisya gaano man katagal ay dapat ipaglaban.